sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Kumusta? Ako po si Renza, isa ninyong taga-subaybay mula dito sa Quezon City. Pero tubong Batangas ako. Gusto ko sanang i-share sa inyo ang naging karanasan ko na kakaiba at nakakakilabot na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Sana'y maintindihan at magustuhan ninyo ang maririnig ninyo mula sa akin. Papa Dudut, alam nyo yung feeling na masarap pa yung panaginip mo, yung tipong nandun ka sa pinakamagandang parte. Tapos ay biglang may uungal na alarm sa tabi ng tenga mo. Yun ang eksena ko noong April 7, 2017. Bandang 3:30 ng madaling araw, ang ingay-ingay ng kanta ng Shape of You ni Ed Sheeran. Na ringtone ko noon, sa ibabaw ng side table, nakakarindi. Sa totoo lang ay parang gusto ko munang batuhin yung phone ko sa pader, pero naalala ko kaagad na kailangan naming sunduin si tita. Hoy, gising na! Sabi ko sa sarili ko habang pilit kong idinidilat ang isa kong mata. Madilim pa sa loob ng kwarto maliban sa kaunting liwanag na nanggagaling sa screen ng cellphone ko. Ang lamig-lamig pa lalo na't naka-electric fan ako na nakatapat sa akin. Humiga muna ako. Nang mga 5 minuto, yung tinatawag nating fake sleep, bago ako tuluyang bumangon. Pag-upo ko sa gilid ng kama ay ramdam ko pa yung bigat ng talukap ng mata ko. Tumayo ako at naglakad papunta sa kabilang kama kung saan ay natutulog yung kapatid ko. Balot na balot siya sa kumot na parang lumpia. Hoy, gumising ka na dyan. Susunduin natin si tita, hindi ba? Sabi ko habang tinatapik-tapik ko yung likod niya. Mamaya na ate, 5 minuto pa. Ungol niya mula sa loob ng kumot. Anong 5 pang minuto 3:35 na oh. Malayo pang biyahe natin pa Cubao. Alam mo naman si tita, ayaw nun na pinaghihintay siya sa terminal lalo na't may dalang mga bata yun. Hila ko sa kumot niya. Napilitan siyang bumangon pero nakaupo lamang siya doon, nakatulala sa kawalan at buhaghag pa ang buhok niya. Naintindihan ko siya, mahirap talagang gumising ng ganitong oras, parang lumulutang pa ang kaluluwa mo. Hindi pa nakakabalik sa katawan mo. Dumiretso ako sa kusina, pag-on ko ng ilaw ay nasilaw pa ako. Aray ko, ang sakit sa mata, bulong ko. Kinuha ko yung takore at nilagyan ng tubig habang hinihintay kong kumulo ang tubig para sa kape. Tinignan ko yung listahan ng mga dadalhin namin at wala namang kaming masyadong dala kundi yung mga empty bags para sa pasalubong ni tita at syempre yung pocket money para sa parking at pagkain sa labas. Binuksan ko yung gripo sa lababo para maghilamos. Shucks, ang lamig ng tubig, parang galing sa freezer. Pagdapo ng tubig sa mukha ko ay doon lamang ako biglang nagising na wala lahat ng antok ko. Tumingin ako sa salamin at medyo maputla ako, siguro ay dahil kulang sa tulog. Ate Renza, may kape ba? Tanong ng kapatid ko na pumasok na rin sa kusina. Nakasuot na siya ng jacket at handa na yatang umalis kahit na hindi pa nakakapaghilamos. Oo, nagpapakulo pa ako, maghilamos ka na muna doon. Mukhang ewan ka dyan eh. Biro ko sa kanya. Inaantok pa talaga ako ate. Bakit kasi kailangang 5 AM ang gating ng bus nila eh? Pwede namang tanghali na lang para hindi tayo nagmamadali ng ganito. Reklamo niya habang kinakamot ang ulo. Ano ka ba? Biyaheng probinsya yun no? Mula Bicol hanggang Maynila. Swerte na kung 10 to 12 hours lang ang biyahe. Ayaw din ni tita na abutan ng traffic sa EDSA kaya mas gusto niyang madaling araw ang dating niya. Paliwanag ko habang nilalagyan ng 3-in-1 coffee yung 2 baso. Habang hinihigop namin yung mainit na kape ay naging medyo tahimik kaming dalawa.
Alam niyo yung katahimikan bago ang isang biyahe. Yung narinig niyo lang ang tunog ng kutsara tumatama sa baso habang hinahalo pa ang kape. Nakapag-check ka na ba sa messenger? Nasa na raw sila? Tanong ko. Kinuha niya ang phone niya, sabi ni tita kanina pang 2 AM nasa Quezon Province pa lang daw sila. Malapit na raw sila sa Lucena noong time na yon. Siguro naman sakto lang ang dating natin sa Cubao. Sige, dalian na natin. Baka mamaya mabilis ang takbo ng bus nila, mauna pa sila sa atin doon. Sabi ko sabay ubos ng kape. Nagbihis na ako, isang komportabling t-shirt, pantalon at rubber shoes. Hindi naman kailangang pumorma dahil susundo lang kami. Kinuha ko yung susi ng sasakyan at tinignan kong dala ko na ang wallet at phone ko. Paglabas namin ng bahay, sinalubong kami ng napakalamig na hangin sa madaling araw. Ang dilim pa sa labas. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay yung street lights na kulay dilaw. Ang tahimik na kalsada ay walang mga sasakyang dumadaan maliban sa isang asong gala na naglalakad pa sa kanto. Sumakay na kami sa sakayan, binuksan ko yung makina at hinayaan munang uminit ng kaunti. Ready ka na? Tanong ko sa kapatid ko. Oo ate, pero sana talaga makaihi ako dun sa terminal, parang naihina ako ngayon pa lang sabi niya. Natawa ako. Hala, ihi ka na muna rito sa bahay bago tayo lumarga. Mahirap maghanap ng CR sa daan ng ganitong oras. Hindi pa naman ganun katindi ate, maya-maya na lang siguro pagdating natin doon, sagot niya. Hindi ko alam na yun palang simpleng ihi na yon ang magdadala sa amin sa isang karanasang hindi namin makakalimutan. Kung alam ko lang sana kung anong naghihintay sa amin sa Cubao ay sana'y pinilit ko na siyang umihi sa bahay pa lamang. Sana'y hindi na kami nagmadali. Pero syempre wala naman akong hawak na bolang kristal. Pinaharurot ko na ang sasakyan. Ang nasa isipan ko lang noon ay makarating kami ng ligtas at masundo si tita. Makuha ang mga pasalubong na pili at makauwi ka agad para makatulog muli. Napaka-ordinaryong plano para sa isang hindi ordinaryong madaling araw. Habang nagdadrive ako ay halos bakanteng kalsada na at panay ang kwentuhan namin tungkol sa kung ano ang unang kakainin namin pagdating ni tita. Siguro may dala siyang Bicol Express na nakalagay sa Tupperware. Sabi ng kapatid ko at medyo gising na ang diwa. Sana nga o kaya ay yung laing na maraming sili, dagdag ko pa. Nagpatugtog pa kami ng radyo para hindi kami antukin, pero habang papalapit kami sa Cubao, lalong lumalamig yung pakiramdam ko. Hindi ko may paliwanag at parang may kung anong kaba na unti-unting namumuo sa dibdib ko. Iniisip ko na lamang na baka dahil lamang ito sa kape o sa excitement na makita ang mga pinsan ko. Ate, malapit na ba tayo? Tanong niya. Malapit na, konti na lang, Cubao na tayo, sagot ko. Samantala eksaktong 5:15 ng madaling araw. Nang pumasok kami sa terminal, alam mo yung Cubao kapag ganitong oras? Hindi siya yung Cubao na nakikita mo sa tanghali na sobrang gulo at mausok. Iba yung mukha niya, kapag madaling araw ay parang pagod na pagod yung paligid pero kailangang manatiling gising. Pagpasok namin ng sasakyan sa loob ng terminal area, sinalubong kaagad kami ng amoy ng krudo at yung halimuyak ng lumang semento na nabasa ng kaunting ambon. Ipinark ko yung sasakyan sa gilid, pagpatay ko ng makina, doon ko naramdaman yung bigat ng katahimikan sa loob ng sasakyan. Oh, nandito na tayo, baba na, sabi ko sa kapatid ko. Pagbaba namin, ramdam ko kaagad yung lamig. Hindi yung lamig na nakakaginhawa, kundi yung lamig na parang nanonood sa jacket mo. Naglakad kami papunta sa main waiting area, ang terminal na ito. Hindi siya tulad ng mga modernong terminal ngayon na parang mall, luma ito. Yung pintura sa pader, nagbabakbak na sa ibang parte. Tumingin ako sa paligid, may mga tao naman, kaya medyo nabawasan yung kaba ko noong una. Sa isang sulok ay may mga pasaherong nakahiga sa ibabaw ng mga maleta nila. Balot na balot ng kumot habang hinihintay ang susunod na biyahe. May mga konduktor na nag-uusap sa isang tabi, may hawak na mga clipboard at panayang higop ng mainit na kape mula sa styro cup. Ate Renza, tingnan mo yung bus ni tita kung nandun bulong ng kapatid ko habang nakakapit sa braso ko. Wala pa rito, baka nasa labas pa o kaya naman ay na-traffic lang ng kaunti. Sagot ko habang ginagalang paningin ko
Naglakad-lakad kami sa unahan at may nakita kaming tindahan, isang maliit na stall lang siya na punong-puno ng mga paninda. May mga nakasabit na chichirya, mga plastic ng biskwit at yung mga makukulay na candy na nakalagay sa garapon. May matandang babae na nagbabantay doon. Nakaupo sa isang maliit na bangko at parang antok na antok din. Sa tindahan, nandun yung 4 na layer ng mahabang upuang bakal. Yung kulay asul na upuan na kapag umupo ka, sobrang lamig sa puwet. Umupo muna kami roon ng kapatid ko. Ate, hindi ko na talaga kaya, sabi ng kapatid ko. Namumutla na siya at panay ang galaw ng mga paa niya. Sabi ko sa iyo kanina, sa bahay ka na umihi. Asar ko sa kanya pero syempre naawa din ako. O sige, tara na, hanap tayo ng CR. Tumayo kami at lumapit sa bandang gitna ng terminal kung nasaan ang opisina. Yung opisina ay parang isang malaking glass box lamang na may mga butas sa salamin para sa transaksyon ng ticket. Madilim sa loob ng opisina at mukhang wala pang tao o baka nasa loob lamang sila natutulog. Excuse me po kuya, tawag ko sa isang lalaking may 2 bit-bit na bag. Saan po rito yung CR? Itinuro niya yung likod ng opisina. Doon sa likod, Neng, umakyat lang kayo sa hagdanan. Nandun sa itaas yung banyo. Tumingin ako sa itinuro niya. Sa likod ng opisina ay may isang madilim na pasilyo na humahantong sa isang sementadong hagdanan. Noong oras na yon ay bigla akong nakaramdam ng kuryente sa bato ko. Alam mo yung pakiramdam na parang ayaw ng katawan mo na humakbang papunta sa direksyon na yon. Ate, tara na, bilis, hila sa akin ng kapatid ko. Tiningnan ko yung hagdanan. Ang dilim doon sa itaas. May bumbilya naman pero parang pundido na o kaya ay sobrang hina ng liwanag kaya hindi sapat para maaninag mo kung ano ang nandoon. Parang isang malaking bibig ng kuweba yung hagdanan na naghihintay lang na may pumasok. Teka lang, sabi ko. Huminto muna ako. Bakit? Tanong niya. Halatang naiirata na dahil sa pagpigil ng ihi. Wala, parang ang lungkot naman dyan sa itaas, palusot ko. Ayaw kong sabihing natatakot ako kasi baka lalo siyang matakot. Hayaan mo na yung lungkot ate, ang pantog ko ang importante ngayon, sabi niya sabay hila sa akin ng mas malakas. Wala na akong nagawa kundi ang sumunod. Habang papalapit kami sa paanan ng hagdanan ay napansin ko yung amoy. Hindi lang siya amoy banyo, amoy luma siya. Yung amoy ng alikabok na matagal nang hindi nagagalaw. Hinaluan ng amoy ng mothballs at kung ano pang hindi ko maipaliwanag. Nang humakbang na kami sa unang baitang ng hagdanan ay parang may nagbago kaagad sa hangin. Alam mo yung feeling na kapag pumasok ka sa isang lumang sinihan o kaya sa isang abandonadong bahay ay biglang sumisikip yung dibdib mo. Ganon eksakto yung ingay ng mga tao sa baba, yung mga konduktor na sumisigaw, yung mga bus na nagre-rev ng makina. Parang biglang naging muffled. Parang lumayo ng husto kahit ilang di pa lamang ang layo namin. Ate, ang dilim naman dito, bulong ng kapatid ko. Kaya nga dalian na natin, hawak ka sa akin, sagot ko. Pero sa totoo lang ay ako yung gustong kumapit sa kanya. Ang hagdanan ay gawa sa matigas at malamig na simento, walang tiles, walang kahit na anong dekorasyon. Yung hawakan o yung railings ay gawa sa bakal na kinakalawang na, kaya ayaw ko ring umawak. Baka matetano pa ako. Bawat tapak namin ay umaalingaw-ngaw. Parang ang bigat-bigat ng mga paa namin. Napansin ko yung dingding sa gilid ng hagdanan, maraming mga lumang anunsyo na nakadikit, mga punit-punit na papel at mga sulat kamay na hindi ko na maintindihan. Habang umaakyat kami ay napansin ko na mas dumidilim. May isang bumbilya sa gitna ng hagdanan pero parang pagod na rin yung ilaw. Kulay dilaw na madilim na parang anumang oras ay mapupundi na. Ate, parang may nakatingin sa atin, sabi uli ng kapatid ko at medyo pabulong na. Huwag kang mag-isip ng ganyan, ihi lang yan, kaya mo yan. Sabi ko sa kanya pero sa totoo lang, ramdam ko rin yung titig na yon. Alam mo yung pakiramdam na may nakatingin sa batok mo. Yung tumatayo lahat ng balahibo mo kahit na hindi ka naman nilalamig. Ganon na ganon. Narating namin yung gitnang bahagi ng hagdanan, yung tinatawag na landing bago lumiko paakyat muli. Huminto ako sandali para huminga. Ang bigat talaga sa pakiramdam.
Parang bawat hakbang ay kailangang pag-isipan. Tumingin ako sa ibaba, tanaw ko pa yung kaunting liwanag mula sa opisina ng ticket. Pero parang ang layo na namin sa sibilisasyon. Ate, bilis na, sasabog na talaga, hila sa akin ng kapatid ko. Nagpatuloy kami sa pag-akyat. Dito sa huling bahagi ng hagdan ay mas lalong naging intense yung vibe. Habang papalapit kami sa pinakaitaas ay may napansin akong pintuan na diretso lang sa tapat ng hagdanan. Hindi siya CR, isang simpleng pintuang kahoy na nakabukas ng bahagya. Mga ilang pulgada lang ang awang, pero sapat na papadudot para makita mo yung void o yung purong kadiliman sa loob. Ito na yung parting talagang naligas ako. Habang pakyat kami, ang tingin ko ay nakapako lang doon sa awang ng pintuan. Bakit nakabukas yon? Sino ang nandun? Madaling araw 5:15 AM, sino ang magbubukas ng isang storage room o opisina sa taas ng isang terminal kung saan ang mga tao ay nasa baba naman lahat? Biglang lumiko kami sa huling baitang. Pag-apak namin sa pinakataas na floor, tumambad sa amin ang hallway. Sa kaliwa ay nandoon ang sign ng male at female na CR. Pero bago kami pumasok ay doon ko na nakita yung isang bagay na magpapakilabot sa akin. Sinilip ko yung loob nung nakabukas na pinto habang naglalakad kami. Dahil sa sinag ng ilaw mula sa labas na tumatama sa hallway, medyo naaninag ko yung loob ng kwarto. May mga anino ng mga gamit, siguro yung mga sako, mga sirang upuan o mga karton. Pero sa pinakadulo ng kwartong yun ay may isang anino na hindi dapat nandoon. Anino siya ng isang lalaki. Parang sumisilip siya, alam mo yung bata kapag nakikipagtaguan na ang kalahati ng katawan lang ang ilalabas sa gilid ng pader. Ganon ang pwesto niya. Hindi ko makita ang mukha niya, hindi ko makita ang suot. Basta isang purong itim na hugis ng tao na mas maitim pa sa kadiliman ng kwartong yon. Ate Renza, dalian mo. Samahan mo ko, dali. Nagulat ako sa boses ng kapatid ko. Doon lang ako natauhan. Tumingin siya sa akin bago siya pumasok sa CR. Nakita ko sa mukha niya ang matinding takot. Hindi lang ito tungkol sa pagpigil ng ihi, ramdam na rin niya. Yung boses niya ay nanginginig na parang maiiyak. Pumasok kami sa CR, doon sa loob ay parang mas lalong naging dead ang paligid. Ang puti na mga tiles ay parang naninilaw sa ilalim ng malamlam na ilaw. Wala kang marinig kundi ang tunog ng tubig at pag-ihi ng kapatid ko. Nakakabingi ang katahimikan sa pagitan ng bawat segundo. Nakatingin lamang ako sa pinto ng CR at ayaw kong gumalaw. Ayaw kong tumingin sa salamin sa labas ng cubicle. Ayaw kong makita kung may dadaan sa likod ko. Ate, dito ka lang sa tapat ng pinto ko ha. Huwag kang aalis. Bulong ng kapatid ko. Oo, nandun lang ako sa tapat ng sink. Bilisan mo na. Sagot ko. Pumasok siya sa pinakadulong cubicle. Narinig ko yung lagatok ng lock. Clock. Yun lang ang tanging tunog sa loob ng CR, pero dahil sa sobrang tahimik ay parang boses ng kidlat yung tunog ng lock na yon. Tumayo ako sa tapat ng salamin. Alam mo yung rule kapag nasa nakakatakot ka na lugar. Huwag kang tumingin sa salamin, pero syempre dahil tao lamang ako, hindi ko maiwasang mapatingin. Ang labo na noong salamin, parang may mga gasgas at amag na sa gilid. Tiningnan ko ang sarili ko, maputla ako at sobrang putla. Pero ang mas nakakatakot ay yung space sa likuran ko na nakikita ko sa salamin. Yung hallway ng CR, yung mga pinto ng cubicle, parang may kung anong lalabas doon anytime. Biglang narinig ko yung ihi ng kapatid ko sa gitna ng katahimikan. Yung tunog na yun lang ang bumasag sa kilabot. Pero imbis na mag-relax ako ay lalo akong kinabahan. Kasi kapag tumigil na yung tunog na yon ay balik na naman kami sa nakakabinging katahimikan. Ate, nariyan ka pa? Tanong niya mula sa loob. Medyo garalgal ang boses niya. Oo, nariyan lang ako. Dalian mo na dyan. Sagot ko. Tumingin ako sa itaas sa may kisame. May mga butas-butas yung ceiling. Alam mo yung mga butas na parang pwedeng may sumilip na mata. Iniisip ko kung may tao o kung ano man doon sa kabilang kwarto na nakita ko kanina ay baka may daanan yon papunta dito sa kisame. Ang paranoid ko na. Pero sa bigat ng nararamdaman ko ay hindi mo talaga maiwasang mag-isip ng masama, papadudot. Biglang may tumulong tubig mula sa gripo, isang patak lamang.
Pero dahil sobrang tahimik ay parang tumunog yung buong banyo. Napatingin ako sa gripo. Tuyong-tuyo yung sink pero may isang patak na dahan-dahang gumugulong pababa ng drain. Ate Renza, parang may naglalakad sa labas, biglang sabi ng kapatid ko. Napatigil ako sa paghinga. Pinakinggan ko ng maigi. Wala akong naririnig pero yung kapatid ko ay mas malapit siya sa dingding na katabi noong hallway. Wala naman, baka sa baba lang yun. Pagsisinungaling ko. Pero sa totoo lang ay naninigas na ako sa kinakatayuan ko. Hindi ate, parang may kumakaluskos sa pinto natin. Dugtong niya. Dahan-dahan akong lumingon sa pintuan ng CR, yung pintong pinasukan namin. Wala namang gumagalaw pero yung pakiramdam na may nakatayo sa likod ng pintong yon at nakikinig din sa amin, ramdam na ramdam ko na nanggagaling sa labas. Nagsimula na akong matakot at magpanik. Lord, please lang, makaalis na kami rito. Ate, tapos na ako. Narinig ko yung kalos ng tissue at yung pag-flash ng toilet. Ang lakas ng tunog ng flash, parang nabulabog ang buong terminal. Pero sa kasabay ng tunog na yon ay parang may narinig akong mahinang hagik-hik. O baka hangin lang, o baka guni-guni ko lang dahil sa sobrang kaba. Hindi ko na alam. Lumabas ang kapatid ko sa cubicle at hindi na siya nag-abalang mag-flash ng maayos at mag-ayos ng damit basta lumabas na lamang siya kaagad. Pagkakita niya sa akin ay hinawakan niya kaagad ang kamay ko, ang lamig ng kamay niya parang galing sa yelo. Ate, tara na, ayaw ko na rito, bulong niya. Halos pabulong na lamang kasi parang ayaw niyang marinig kami na kung anumang nandoon sa labas. Tumingin ako sa kanya. Hindi ka na ba maghihilamos? Wag na, sa baba na lang, tara na, dalian mo. Hila niya sa akin. Dahan-dahan kaming lumapit sa pinto ng CR, hawak ko yung handle ng pintuan. Bakit parang ang bigat buksan? O baka dahil lang sa nanginginig yung kamay ko. Sa bilang ng 3, lalabas tayo at diretso tayo sa hagdan ha. Huwag kang lilingon, sabi ko sa kanya. Tumango siya, ramdam ko yung bilis ng tibok ng puso niya sa higpit ng hawak niya sa braso ko. 1, 2, 3. Pagkabukas ko ng pintuan ng CR para kaming pumasok sa isang masamang panaginip. Alam niyo yung feeling na paglabas ninyo ay parang nag-iba yung timpla ng paligid. Yung hangin sa hallway hindi na lang basta malamig. Amoy luma na siya na parang amoy kinalawang na bakal na hinaluan ng alikabok. Ate, bilis! Bulong ng kapatid ko. Ang higpit ng hawak niya sa braso ko at halos bumaon na yung kuko niya sa balat ko sa sobrang kaba. Sabi ko sa sarili ko ay huwag kang lilingon sa kaliwa. Huwag kang lilingon sa pintuan. Pero parang may sariling isipan ng leg ko, alam nyo yung feeling na parang may magnet ang mata mo na humihila sa iyo para tingnan yung kinakatakutan mo. Yon ang nangyari po sa akin. Dahan-dahan kong itinigil ang paglalakad bago kami nakarating sa bungad ng hagdanan. Napatingin ako sa tapat. Napatigil ako, papadudot, nanigas, alam mo yung feeling na parang binuhusan ka ng nagyayelong tubig mula sa ulo hanggang sa paa. Yun mismo ang naramdaman ko. Doon sa pintuang nakabukas, yung kanina ay may sumilip lang, nandun na siya ngayon. Nakatayo na siya ng diretsyo sa mismong frame ng pintuan. Isang anino ng lalaki at hindi siya transparent na parang usok, kundi parang kadiliman, parang isang buta sa espasyo na hugis tao. Matangkad siya, papadudot, malapad ang balikat na parang isang bouncer o security guard ang tindigan. Pero wala siyang suot na uniforme na maaaninag mo. Silhouette lang talaga. Nakaharap siya sa amin as in front facing talaga. Ang nakakapangilabot ay wala siyang muka, walang mata, walang ilong, walang bibig. Pero alam mo, ramdam mo sa ikibutura ng kaluluwa mo na nakatingin siya ng matalim sa aming dalawa. Ate Renza, bakit ka huminto? Tanong ng kapatid ko. Tumingin din siya sa tinitingnan ko. Naramdaman ko ang biglang pagpihit ng katawan ng kapatid ko. Parang gusto na niyang tumalon pababa sa hagdanan sa sobrang takot. Ate, tara na, nandyan na siya, nandyan siya. Ang boses ng kapatid ko ay hindi na lang basta takot. Hagulhol na yung boses niya kahit na hindi pa siya tuluyang umiyak. Yung shadow man na yon, hindi gumagalaw. Hindi siya lumalapit pero parang bawat segundo na tinititigan namin siya, lalong lumalawak yung anino niya. Parang hinihigop niya lahat ng kaunting liwanag na nanggagaling sa baba ng terminal.
Takbo, bulong ko. Parang walang boses na lumalabas sa lalamunan ko. Takbo na tayo. Sa sobrang taranta ko ay muntik na kaming magkabuhol-buhol sa unang baitang ng hagdanan. Alam niyo yung pakiramdam na kapag pababa ka na ng hagdan, pakiramdam mo ay may kamay na susulpot mula sa likod mo at hahabuling ka sa batok. Yon ang iniisip ko. Bawat baitang na tinatapakan namin, pakiramdam ko ay lalong bumibigat ang hangin sa likuran namin. Hindi ko na alam kung tunog ba yon ng sapatos namin o yung tibok ng puso ko na parang gustong kumawala sa ribcage ko. Dalian mo, huwag kang lilingon. Sigaw ko sa kapatid ko habang hinihila ko siya pababa. Muntik na siyang madulas dahil sa sobrang bilis namin pero hindi kami tumigil. Sa isipan ko noon ay kailangang makarating kami doon sa maliit na tindahan ng candy sa ibaba. Kailangan naming makita yung matandang babaeng nagtitinda. Kailangan naming makita yung mga tao kasi doon sa itaas sa madilim na hallway na yon kami lang ang nandun at siya. Pagdating namin sa huling baitang sa baba ay hindi pa rin kami tumigil hanggat hindi kami nakakarating doon sa upuang bakal na malapit sa opisina. Humihingal kaming dalawa. Basang-basa ako ng malamig na pawis kahit madaling araw pa lamang. Napatingin ako sa itaas ng hagdanan mula sa baba. Mula sa pwesto namin tanging dilim na lamang ang nakikita ko sa itaas. Wala na yung anino o baka nagtago na naman siya sa loob ng kwarto. Pero ang presensya papadudot nandun pa rin. Parang nakabantay pa rin siya sa amin mula sa itaas. Ate Renza, tawag ng kapatid ko. Nanginginig pa rin siya. Ayoko na talaga dun. Bakit ba kasi dun pa yung CR? Hindi ko rin alam eh. Sagot ko habang hinahawakan ko ang dibdib ko. Ikaw kasi sabi ko sa iyo sa bahay ka na umihi eh. Grabe yun. Nakita mo rin ba? Oo ate, nakatayo siya. Nakatingin sa atin. Sabi niya sabay tago ng mukha niya sa likod ng jacket niya. Tahimik lang kaming dalawa pagkatapos noon. Nakatitig lamang ako sa sahig ng terminal. Iniisip kung anong nangyari kung hindi kami kaagad nakababa. Paano kung bigla siyang lumapit? Paano kung hinawakan niya kami? Maya-maya ay may dumaan na porter sa harapan namin. O mga neng, okay lang ba kayo? Para kayong nakakita ng multo ah. Hindi ako nakasagot kaagad. Tumango na lamang ako ng pilit. Gusto ko sanang sabihin, kuya, may tao po ba sa taas sa likod ng opisina? Pero naisip ko na baka pagkamalan lamang kaming baliw o baka gawin lamang kaming katatawanan. Tumingin ako sa relo ko, pasado 5:25. 10 minuto lang ang lumipas mula nang umakyat kami. Pero parang isang buong gabi ang itinagal namin doon sa itaas. Isang 10 minutong puno ng kilabot na hinding-hindi ko makakalimutan kahit kailan. Bandang 6:00 na nang dumating ang bus ni tita. Nakita namin siyang buwaba, karga ang bunso niyang anak habang ang isa ay nakahawak sa laylayan ng damit niya. Ang dami nga niyang dalang bagahe, mga sako ng bigas, bayong na puno ng pasalubong at kung ano-ano pa. Renza, salamat at sinundo niyo kami. Bahati ni tita habang nakangiti pero agad din siyang natigilan nang makita ang mukha namin. O bakit parang nakakita kayo ng multo? Ang puputla ninyo. Nagkatinginan kami ng kapatid ko. Hindi kami kaagad nakapagsalita noon. Wala po tita. Napuyat lang siguro kami sa paghihintay. Palusot ko habang tinutulungan siyang magbuhat ng gamit. Habang naglalakad kami palabas ng terminal patungo sa sasakyan ay hindi ko mapigilang lumingon sa itaas ng opisina. Nakita ko ang maliit na bintana sa itaas ng hagdanan. Madilim pa rin doon. At sa isang saglit ay parang may nakita akong anino na dumaan sa bintana. Hinanap ko ulit ang guard na nagturo sa amin ng CR kanina. Gusto ko sana magtanong kung ano ang kwento ng kwartong yon. Pero nakita ko siyang busy na sa pag-aayos ng ibang pasahero. O baka naman mas mabuti nang hindi ko na malaman ang katotohanan. Papadudot hanggang ngayon kapag napapadaan ako sa Cubao, lalo na kapag madaling araw, hindi ko maiwasang makaramdam ng kilabot. Minsan naiisip ko, sino kaya ang lalaking yon? Isang kaluluwang hindi matahimik na nakatira sa taas ng terminal? O baka naman isang elementong doon na talaga naninirahan dahil sa dami ng taong labas-masok sa lugar na yon? Ang April 7, 2017 ay isang simpleng araw lang para sa iba. Pero para sa akin at sa kapatid ko ay yun ang araw na napatunayan namin na sa gitna ng ingay at gulo
ng Maynila. May mga sulok na hindi dapat pinupuntahan, lalo na sa oras ng mundo ay nasa pagitan ng gabi at ng umaga. Kaya kapag may magtatanong sa akin kung nasaan ang CR sa terminal na yon, isa lang ang isasagot ko, huwag na doon. Humanap ka na ng iba. Dahil ang aninong yon, baka hanggang ngayon ay nandun pa rin siya, naghihintay ng susunod na taong aakyat sa hagdanan. Papa Dudut, ito lamang ang may share ko sa inyo ngayon. Oo, totoong nangyari ito sa amin at alam ko sa dami ng taong pumupunta sa terminal na yon sa Cubao, sigurado kung hindi lang kami ng kapatid ko ang nakaranas nun. Sa mga hindi pa nakakaranas na ko, wag nyo nang pangarapin kasi hindi ninyo makakalimutan, promise. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Renza. Maraming salamat, Renza, sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming programa. Ang mundo ay puno ng misteryo. Minsan may mga energy o residue ang mga lumang lugar tulad ng terminal na maraming taong labas-masok. Ang aral dito ay ang paggalang sa mga lugar na hindi natin kabisado. Hindi natin alam kung ano ang kasaysayan ng isang gusali, kaya palaging mainam ang mag-ingat at maging mapagmatyag. Samantala sa kwento mo, Renza, sinabi mo na pag-akyat ninyo pa lamang ay iba na ang naramdaman mo at ang bigat-bigat sa pakiramdam. Yon ang tinatawag nating gut feeling. Madalas ang katawan natin ay may natural na abilidad na makaramdam kung ang isang lugar o sitwasyon ay hindi ligtas. Maging espiritual man yan o pisikal na panganib. Ang aral, kapag malakas ang kutob mong may mali ay magtiwala ka rito. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.